So, good morning. So, malapit na Pasko. So, batiin mo ngayon katabi mo. Merry Christmas. O, isa pa. Sabihin mo rin sa katabi mo, ang Pasko, sumunod kayo sa akin, ang Pasko ay Pasko ng pagbibigay, regalo. O, sabihin mo sa katabi mo. Para... So isa sa mga dakilang katotohanan sa Pasko, ito yung kung bakit kahit na ano man sitwasyon mo, di ba, may pera ka, may trabaho ka, wala kang trabaho, ano man ang sitwasyon mo, di ba pag narinig mo yung, naalala mo yung Pasko, merong sa puso mo na parang galak, parang tuwa. Dahil ito yung ito yung pinakadakilang sentro ng celebration natin, ito yung panahon na isinilang yung tagapagligtas natin, yung isinilang, yung isa lang na nag-iisang pwedeng tagabayad ng mga kasalanan natin. So salamat sa Diyos, patuloy natin na susundin ang aral natin sa Lucas. At salamat sa Diyos na alalahanin natin yung last week, ito yung pagmamahal ni Jesus para sa Jerusalem. Hanggang ngayon, ginagawa ni Jesus to. Remember yung last na imbitasyon ni Jesus, kung bakit nung makita ni Jesus yung Jerusalem, nandun siya sa Mount of Olives. Pag nasa Mount of Olives ka, pag ganun yun, pag nandito ka, nandito yung Jerusalem. So kitang-kita mo yung buong Jerusalem. Di ba sabi ng Bible, the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Bakit umiyak si Jesus? Hanggang ngayon, ito pa rin ang nararamdaman ni Jesus. Bakit? Hanggang ngayon, sinasabi niya noon pa, sabi niya, para akong inahing manok. Alam niyo inahing manok? O, inahing manok, di ba? Na pag merong danger, of course, magsasalita siya sa salitang manok. Pero naririnig ng mga sisiw, ang mga gaganon ng danay, yung papak niya, di ba? Ang mga inakay niya, papasok dito tapos gaganunin niya, di ba? Mismong kinote ni Jesus yun para maintindihan sana natin. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Sabi niya, pinadala ko yung mga mangangaral, pinadala ko yung mga propeta, pero pinagbabato nyo sila, pinatay nyo sila. Kasi dapat ang mensahe nun, darating ako na si Jesus, sabi niya, na ililigtas ko kayo sa kasalanang hindi nyo kayang bayaran. Ililigtas ko kayo sa impyerno. Ito sana yung message, pero pinagbabato nila. And then sabi ni Jesus, sinantulad niya sa inahing manok nga, sabi niya, para akong inahing manok, sabi niya, gusto ko kayong itago sa ilalim ng aking pakpak, aalagaan ko kayo, iingatan ko kayo. Pero ang sabi niya, pero ayaw ninyo. Hanggang ngayon, ito pa rin ang nangyayari. Hanggang ngayon, kung bakit may mga misyonaring, hindi ako taga rito, may mga misyonaring pinapadala ang Diyos para dalihin yung mensahe na gusto ng Diyos na ingatan tayo, gusto ng Diyos na alagaan tayo habang nandito tayo sa lupa. At ang pinaka-importante, gusto niya, pag natapos ang buhay natin sa lupa, punta tayo ng langit yung espiritu natin. Kasi alam natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Yung espiritong patay na yon, kaya sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung buhay, ako yung katotohanan, ako yung buhay, akong katotohanan. Walang pwedeng pumunta ng langit o walang pwedeng bumuhay doon sa patay na espiritu kundi sa pamamagitan ni Jesus. Pero sabi ng Diyos ni Jesus, hanggang ngayon, parang nag-e-echo yun. Pero ayaw ninyo. And then sabi ni Jesus, aalis yung glory ko. Parang dito sa simbang ito, iiwanan ko kayo. Iiwanan ko yung temple sa Jerusalem. Iiwanan ko yung temple sa Egypt. Babalik lang ako, sabi niya, kapag ready na kayong makinig. Kapag ready na kayong sumunod doon sa inyong naririnig. Pero pansamantala, sabi niya, iiwanan ko. Kaya kapag iniwanan tayo ng Diyos dito, kahit anong ganda pa ng kanta natin, kahit anong ganda pa ng service natin, kahit anong gawin natin, para lang tayo nag-iingay na cymbals. Walang blessing kasi ang Espiritu ng Diyos wala dito. Pero kung nandito yung Espiritu ng Diyos, pumunta ka lang dito kahit wala kang gawin, kahit matulog ka lang, kahit ano lang yan, bibiyayin ka ng Diyos kasi gagawin niyang banal. Nung nando ka sa presensya niya, nando ang glory ng Diyos, magiging pagpapala sa iyo yon. Kaya sabi niya dito, pagmamahal ko sa inyo, sabi niya, pero hanggang ngayon, ayaw ninyo eh.
So sabi niya ng Diyos, iiwanan kita. Pero anytime, pag ready ka na, babalikin kita, sabi niya. Sino ba talagang pumatay kay Jesus na pag-aralan natin last week? Pinadala ng Diyos Ama, ang kanyang anak, ito yung hindi natin maintindihan. Natutuwa ang Diyos Ama, napatay na kanyang anak. Parang hirap intindihin, di ba? Matutuwa ka ba na patayin yung anak mo? Parang hindi ano, di ba? Pero sabi niya, ang Diyos ang may pumatay, talagang pumatay kay Jesus para lang mabayaran yung kasalanan natin, tinakat natin kayang bayaran. At tayong mga makasalanang tao ang dahilan kung bakit pinatay si Jesus. That was the lesson last week. At ngayon, titingnan natin yung nasa chapter 14 na tayo, yung pagmamataas at pagpapakumbaba. Nasa Luke chapter 14 verses 7 hanggang 14. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? 7, napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal. Kaya sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa iyo. Baka lapitan ka ng naganyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, mari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka upo sa pinakaabang upuan. And 10, mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang naganyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. And 12, sinabi naman ni Jesus sa mga nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salusalo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. 13, subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. And 14, kapag ang ginawa mo, pagpapalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na pwede po naming pag-aralan, pwede po naming basahin, pwede po naming intindihin. Pero salamat po, Diyos, sa banal na Espiritu mo, kung di mo po kami tutulungan, hindi po talaga namin maintindihan ang ibig mong sabihin sa iyong salita. At salamat po, nasa bansa po kami na hindi po pinagbabawal itong ganitong pagtitipon, ganitong pag-aaral. Kaya ikaw po ang tunay na magturo sa amin para umabot po yung kaalaman sa Espiritu po namin. At ako po, O Diyos, iyong lingkod, itago mo po ako sa iyong likuran. Yung mga gusto mo lamang po ang masabi ko o kung may sumobra man ako o may nasabi po akong hindi mo gusto, ito po ay burahin mo. Huwag mo pong ayaan na maalala po nila. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ikaw nga po yung may taas po namin. Ibaba po namin ang sarili po namin para may taas ka po namin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede mo po. Thank you. So yung nakaraan, ito ang sinabi natin kanina na si Jesus pinatay dahil sa atin. Sana matandaan mo yon na sabi mo sa katabi mo, pinatay si Jesus dahil sa iyo din. O sagutin mo na, ikaw din. So dito sa una ng 14, yung 1 to 6, nilampasan na natin kasi marami ng katulad noon, tsaka for the sake of time din, ito yung pinagaling ng lalaking may manas. Hindi lang ito. Pag tinignan mo itong kwentong ito, ang sakit ng lalaki galing sa sexual sin. Sexual sin, ito yung generation nyo. Lalo na kabataan, dito kayo mag-ingat. Ito yung sexual sin, ito yung dulot ng kanyang pamamaga. Ito yung pamamaga, ibig sabihin ng pamamaga, yung merong naiipon na liquid. Liquid do sa katawan niya, hindi makalabas yung liquid na yon. So ito yung ginawa ni Jesus, pero ang punto ni Jesus dito, nandun ang mga Pariseo, nandun yung mga Saduceo, mga religious leader ng Israel. Pero hindi nila intention para makinig kay Jesus. May iba silang motibo. Ang motibo nila, inahanapan ng pagkakamali si Jesus. Kasi galit sila kay Jesus. Bakit sila galit kay Jesus? Kasi sinesermonan sila eh. Sinasabi ni Jesus, yung ginagawa mo, mali, dapat ituwid mo yan. Eh ayaw natin ng sinesermonan, di ba?
lalo na pag sinasabon ka ng magulang mo, kaya tinuturuan natin yung magulang, di ba? Okay lang na sabunin mo yung magulang, yung anak mo kapag nagawa siya ng mali. Pero pagkatapos mong sabunin, banlawan mo naman. Ibig sabihin nun, i-affirm mo din yung magandang ginagawa niya, hindi puro mali na lang yung nakikita mo sa kanya. So ito sabi niya, galit kay Jesus kasi kinokorek ni Jesus yung mali. Bakit? Gusto ni Jesus na pagpalain sila eh. So hindi pwedeng pagpalain ng Diyos yung kasamaan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung mali at saka yung tama. Para sa pelikula nila di ba, nila Maricel Soriano, ang mga classmate ko. Di ba, Maricel Soriano, hindi mo ipaghalo yung langis sa tubig. hindi sila makarelate. Panahon namin yun, mga pelikula, magaganda yung mga title. Hindi katulad ngayon, ang mga title ng pelikula, magaganda pa rin. And then false teacher, ito yung galit na galit si Jesus kasi tawag nga sa kanila mga hipokrito. Bakit hipokrito? Alam nila yung katotohanan pero hindi nila pinapamuhay. Alam nila yung utos pero hindi nila sinusunod. Ito yung kahipokrituhan. At marami yan yung false teacher. Kasi bakit false teacher? Meron siyang motibo. Ang motibo talaga karamihan, kapag nagganito ka, gusto mong yumaman, madali ka makalikom ng pera, lalo na kapag prosperity gospel ang gagamitin mo. So, kalamihan ng false teacher, meron silang ganong klaseng motive. Kaya ano sabi ni Jesus sa kanila, yung mga hypocrites na to? Meron silang extreme love of money. Hindi masama yung pera, di ba? Sino gusto ng pera? Uy, konti lang oh. Ulitin ko, sino gusto ng pera? Mas marami, hindi pa lahat, di ba? O sino gusto na may pera? Talagang iba may pera, ayaw nila ng pera. But anyway, hindi masama ang pera, kailangan natin ng pera. Kaya lang, ang kasamaan doon, yung love of money. Ibig sabihin, ang Diyos mo, pera na, ang sinusunod mo, Diyos na, ang priority mo, Diyos na. No matter what, gagawin mo yan para makakuha ng pera. Ito yung meron dangerous kung bakit. The Pharisee, tinagurian sila ng Diyos na hypocrite kasi meron silang love of money. Basta't pera ang nila, katulad din ng false teacher yan. Kaya marami kayong makikita na nagtayo ng isang group, religious group yan. Kasi religious group tayo, imagine mo, tax-free ka. Tax-free ka, so talagang kikita ka kung talaga ang motibo mo para kumita lang ng pera. Pero ito yung sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa false teachers kung ba sabi niya, hypocrite kasi they know the truth pero hindi nila pinapamuhay. Alam na natin na one-way Jesus. Ang false teaching, ang false religion, false prophet, false teaching, isa lang makikita mo doon eh. Isa lang makikita mo doon na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yun. So, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, that person belongs to Antichrist. And then isa pa, one-way Jesus lang talaga ang tunay na sinasabi ng Bible. Isa pa, meron siyang Jesus, pero merong Jesus plus. Merong Jesus minus, merong Jesus plus. And these are the false religion. Kaya paano ka makakasiguro? Dito balik ka lang dito. Hindi siya komplikado, hindi siya complex, hindi siya mahirap intindihin. Ang problema lang, sino nakabasa ng buong Bible, cover to cover? 1? O 2 lang kami? 3? 4? 5? So ito yun Kasi meron kang mamimiss. Kaya meron tayong Bible reading for the month. Kapag susundan mo yon, kuminsan 2 chapters lang, kuminsan 1 chapter lang. Kapag sumunod ka doon, any time of the year, susunod ka doon, pag nag 1 year yan, nabasa mo yung buong Bible. And then, kapag meron akong tinuturong mali, malalaman mo. Sinabi ni Pastor, hindi consistent sa Bible yun Wala naman sa Bible yun. So ito yung kailangan. Walang shortcut. We have to go to the basic. Di ba, sinong mahilig sa telenovela? Umamin. Ay, umamin, nakaganon lang, tapos sabi niya, kapag yung ang sagot niya, hindi totoo, nakaganon niya sa likod, yung nakadali sa likod na, pero hindi totoo yung sinabi niya, di ba? So ito yun There's no shortcut. Ang gusto lang ng Diyos, kung bakit galit sila kay Jesus, sinasabi ni Jesus yung katotohanan. Mali kasi yung ginagawa mo.
At kapag pinagpatuloy mo yung maling yan, hindi ka pwedeng pagpalain ng tunay na pagpapala. Ganun lang kasimpleng message eh. But of course, ang hirap baguhin nung nakasanayan na ito yung sa kanila. But again, ang sinasabi rin Jesus, there's only one way you can go to heaven. It's only through Jesus. And then 34, sabi niya, ito yung sinabi ko kanina, sabay-sabay natin basahin, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit, ayaw mo. Hanggang ngayon, the same ang reality. Ginagawa natin to, nag-invite tayo, di ba? Kapag meron hindi siya may nakita siya hindi niya gusto, next week, hindi na babalik. Yun eh. Kasi ayaw. Pero huwag kang give up. Huwag kang give up. Hanggang sa biyaya ng Diyos, baka sakaling sa araw na yon, hipuin ng Diyos ang puso nun at siya na mismo ang kusang lalapit sa Panginoon. So Pariseo, alam na natin sila kung bakit galit si Jesus. Kasi yun na nga, kabisado na rin teaching, mayayaman sila, edukado sila, expert of the law sila, pero hindi nila ginagawa yung alam nila. So hindi ka nagtataka sa isang kurap na bansa, makita mo yung mga leader ng kurap na bansa, mga graduate ng ibang bansa, may mga masteral degree pa yan, anak ng mga buena de pamilya, mayayaman, magtataka bakit siya nagnanakaw. So the same sinasabi ni Jesus, mga balat kayo, mga hypocrites, sabi niya, ito yung mga Pariseo. And then kasama sa kanila are the Saduceo. Ang Saduceo, sila yung, nandito yung ang mga prominent are the Pariseo, para ma-imagine mo. Saduceo, sila yung naglilingkod sa ganitong temple. Sila yung nag-a-assist doon. Pero hindi sila naniniwala, merong resurrection. Kaya nga, nilagay ko they are sad, you see. Kasi imagine mo, hindi ka naniniwalang merong Diyos, merong buhay na next life. So napakalungkot ng buhay mo. Pagkatapos mumatay sa lupa, ganun lang, para ka lang bulang lumitaw. Hindi eh. There is a second life. Merong buhay na walang hanggan, pero dalawang destination yon, sa langit o saka sa impyerno. Pero itong mga Saduceo, hindi sila naniniwala doon. Kaya maaawa ka sa kanila. So ang gagawin nila, parang ginagawa ng Ecclesiastes, magpakasaya ka na lang kasi pag namatay ka, wala na. Sige, maglaklak ka na lang ng beer kasi there's no beer in heaven. Itong ganun. Pero ito yung, kasi hindi sila naniniwala, merong second life. Pero sana dito, maliwanag sana, merong pong pangalawang buhay. Kaya bago tayo namatay, dapat mag-decide ka, sa langit ba yung espiritu mo o sa impyerno yung espiritu mo? Sinabing simple and plain ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. So malinaw yung kahit mga bata, naintindi nila yon. Wala kang pwedeng ibang daan, walang ibang pwedeng daan kung si Jesus. This is the message lang naman ito eh. Itong 66 books na to, isa lang ang tinutumbok niya na maligtas yung mga tao. Kaya lang, sabi nga ni Jesus kanina, ayaw mo eh. Ayaw mo eh. So ikaw na yung magdi-decide. And then mapagkunwari at mapagmalaki, ito yung kinasusuklaman ni Jesus. Hanggang ngayon, pag tsinyak natin ang sarili natin, may makikita tayong ganyan. Kapag naging Christian ka, alam mo yung holier than thou, ang tingin mo sa kamukha mo Christian, mababa. Ito yung delikado. Kaya sabi ni Jesus, ituring mo yung kapwa mo na mas higit sa iyo. Ulitin ko ituring mo yung kapwa mo na mas higit sa iyo para matuto kang magpakumbaba. Pag sa tingin mo, mas matalino ka sa kapwa mo, yun na yon. Pag sa tingin mo, mas mayaman ka sa kapwa mo, yun na yon. Pag sa tingin mo, mas mataba ka, hindi yon. Erase. Kapag sa tingin mo, mas smart ka sa iba yon, delikado yon. So sabi niya, mapagkunwari at mapagmalaki. Pero sila din, parang tayo, mahal sila ni Jesus. Gusto rin nila na maligtas sila. Kaya lang ito yung requirement niya. Kailangan magsisi at para maligtas. Ano sinabi from John the Baptist? Ano sabi niya? Pagsisihan mo, talikuran mo ang iyong kasalanan, magpabautismo ka, at ikaw ay makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Walang shortcut.
Hindi yung paggawa ng mabuti, pag mas marami kaysa masama, parang points mo ron. Ito yung requirements niya. Parable, anong parable? Itong Greek parable, sa Tagalog, parabola, sa English, yung parable, different spelling. Anong parable? Ito ang mga kwento ni Jesus. Hindi sila real. Parang gumawa ng karakter si Jesus para lang maintindihan ng tao. One of the reason kung bakit nag-speak si Jesus sa parable, para ang makakaintindi yung anak lang ni Jesus. Ibig sabihin, nananampalataya kay Jesus. Kasi bakit? You have the Holy Spirit para maintindihan mo yon. Pero si Jesus gagawa siya ng kwento, nakarelate do sa lesson niya. Ito yung parable. Kung bakit siya parable, and then pag tinignan mo yung parable sa Bible, nakatuon sila doon sa kaligtasan. Parating salvation ang sinasabi niya. Kaya lang pag hindi mo naintindihan, nakala mo literal. Halimbawa, yung prodigal son, wala talagang nangyaring aksidente, wala talagang nangyaring hold-upan. Kwento lang ni Jesus para makarelate tayo. Ang pinag-uusapan dito, sino ba yung mabuting Samaritano? Sino ba yung taong nagmamahal sa kapwa niya? That's the lesson. Pero yung nilagyan niya ng mga characters, nilagyan ng kwento ni Jesus yun. It's not real story. Ito yung parable, para lang maintindihan natin paano maligtas ang isang tao. 7, sabi niya, napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal. Kaya sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kung kanina napansin nyo kanina, nandito yung mga bata, tapos dumating si Riri. Sino nakakilala kay Riri? Dumating si Riri, bata pa si Riri, nandito na siya. Si Riri, dumating siya kanina, and then itong mga naunang mupo rito, ayaw siyang, kanina kumakanta tayo, paupuin. Parating ni Riri yun, parating dilema ni Riri yun. Parating siyang etsepuera. But anyway, parang ganon. Dumating sila, pumili ng mga, tapos kumakanta ako, gusto kong itabi niyo siya, parang ganon, gusto kong mag-post. Kaya lang, parang ganito siya. Napansin niya na pinili ang ilang panauhin ang mga upuang pandangal, kaya sinabi niya ang talinghaga, parable. Parable, tandaan niyo, parable. Hindi siya real story, gawa ni Jesus para maintindihan lang natin. And then, kung wala kang Holy Spirit, mahirapan mo siyang maintindihan. So, be sure, maniwala ka kay Jesus para yung Holy Spirit, titira siya sa puso mo. Ito yung tutulong sa iyo. Kaya sabi niya sa verse 8, kapag inanyayahan ka ng isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala sa iyo. So ito, lesson siya tungkol sa kapakumbabaan. Kasi nandun yung mga, hindi niya pwedeng tumbukin talaga yung mga Pariseo, pero nandun sila eh. Remember anong purpose ng Pariseo kung bakit sila nandun? Hanapan ng butas si Jesus. Kasi galit sila kay Jesus. Hanapan siya ng butas para magkagawa sila ng paraan o meron silang reason para patayin si Jesus. Kaya sabi niya, inantulad niya dito kasi dumating ang mga Pariseo. Siyempre, saan upo ang Pariseo sa tingin nyo? Halimbawa ganito, saan siya upo? Anong kubeta? Dito nga siya papasok, hindi sa kubeta. So siya pupunta. Usually, di ba? Tapos yan, nasa unahan, hindi pa uupo kagad yan pag hindi nagsisimula, di ba? May imagine mo, tayo-tayo dyan. Kasi naka-robe yan eh. Naka-robe, talagang dignified. Tapos kilala sila, mayaman, pero yun na nga, hindi maganda yung lifestyle. Pero nandyan yan, hindi uupo yan kagad. Patayo-tayo, tapos, di ba sabi ni Jesus, pupunta pa yan sa corner, mananalangin para makita niyong lahat. Ito yung sinasabi niya na, sabi niya, nandun sila, kaya sinabi ni Jesus yung parable para turuan niya itong mga Pariseo. Remember, gusto ni Jesus, maligtas din sila, tama? Namatay si Jesus para sa kanila. Kaya lang, pag hindi nila binago, yung pagmamataas nila, hindi sila maliligtas. Ito yung sinasabi ni Jesus. Yan 9, sabayan niyo ako. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, mari bang ibigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka upo sa pinakabang upuan. Remember, one of the reason of parable, para maglaro lang sa mind nyo, one of the reason of parable, para sa kaligtasan. Itong kwentong ito, para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan ng mga maniniwala kay Jesus, yung kapakumbabaan, hindi yung kabaligtaran ng pagmamataas. And then 10,
Mabuti pa, sabi niya, kapag naanyahan ka, doon ka muna maupo sa pinakabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang naganyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera. Mapaparangalang ka sa harapan ng lahat ng mga panauhin. So sabi niya, kabisera. Ano yung kabisera? Parang unahan. Sa mesa, itong di ba pag sa yung mesang long table, itong sa dulo niya. Na kapag nag-invite ka, ang host dito siya nakaupo. So yung malapit sa host, yung nagpa-party, halimbawa, itong mga tao nagkakanduhag na malapit sa kanya dito sa host. So parang ganito yung senaryo. So sinabi ni Jesus, hindi ganyan ang kaligtasan. Hindi ganyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan kailangan ng katakot-takot na kapakumbabaan. So imagine yung long table na ganyan, alam nila si Jesus nandito. So sila nagkakundaw-gaga na doon sa malapit doon. And then sabi ni Jesus, yung sa parable niya, umupo ka dito. Nandito si Jesus. Imagine mo nandito si Jesus tapos diyan, umupo ka dito. Pero wala kang relationship kay Jesus. Remember? And then sasabihin ni Jesus sa iyo, umalis ka sa harap ko. Hindi kita kilala. Doon ka. Ito yun. Itong parable na kwento siya, akala mo kwentong pero parable siya, ang tinutumbok ni Jesus, yung kaligtasan. Remember, on the last day, the same isa-isa tayo nga harap sa Kanya. And then, pinagmamalaki mo na marami kang ginawang kabutihan, pinagmamalaki mo, wala ka namang pinatay, pinagmamalaki mo, wala ka namang ginawang masama, mas masama yung kapitbahay mo kaysa sa'yo. Pero wala kang relationship kay Jesus. Pagdating ng araw, sabi ni Jesus, dalawa yung sasabihin niya, di ba? Yung isa, kung meron kang relationship kay Jesus, halika, pasok ka sa kaharian ko. Welcome ka. Pero pag wala kang relationship sa kanya, sasabihin niya, umalis ka sa harap ko. Hindi kita kilala. Kahit noon pa na nagsisimba ka, hindi kita kilala. Bakit? Hindi tinitingnan ni God yung panlabas, tinitingnan niya ang nung tinignan niya yung puso mo, wala ang banal na spirito doon bilang ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Katulad ng kaninang kinanta natin kanina, I am a child of God. Hindi ka anak ng Diyos. The same dito sa parable niya. Na dumating ka, hindi ka a child of God, hindi ka anak, dito si Jesus, itong malaking mesa na ganyan, dumating yung anak ni Jesus. Ibig sabihin, naniwala kay Jesus, nanampalataya kay Jesus. Anong gagawin niya dito? Umupo ka rito, nagpakauna ka, di ba? Paalisin ka niya doon. Itong naniwala sa kanya, itong anak niya, ito yung pauupuin dito. Ito yung sinasabi niya sa parable na ito, tungkol sa kaligtasan. And then sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. So ang tinutumbok ni Jesus are the Pharisees, di ba? The Sadducees, the teachers of the law. Ito yung mga tinutumbok niya, yung matatalino. Pero wala silang, ang puso nila, sabi ni Jesus, pag tinignan niya, parang alam mo yung sa sementeryo, yung nakapintura ng puti, malinis, o naka-whitewash, di ba? Pero anong laman sa loob nun? O nabubulok na mga kalansay. Ito yung nakikita sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, kayo na mapagpataas, dito kayo sa prominent places. Magandang mga damit nyo. Nagtuturo kayo ng kautusan. Alam nyo yung utos ng Diyos, pero hindi nyo ginagawa. Sabi niya, mga hipokrito, kayo ito. Nagmamataas kayo, akala nyo maliligtas nyo yung sarili nyo. Remember, sabi ng lesson natin, few months ago, sabi niya, huwag kang matakot sa tao, kaya lang niyang patayin ang katawan mo. Pero mas matakot ka sa Diyos, pwede kanyang itapon sa impyerno. Yun eh. The same lesson din. Ang tinutumbok lang ni Jesus, ayaw niyang isa man sa atin ang mapahamak sa impyerno. Kaya lang sinasabi niya, ito yung pamamaraan para hindi ka mapahamak. Pero katulad binasa na kanina, ayaw mo. O ngayon sabi niya, iiwanan kita, pababayaan kita. Ang sabi ng Bible sa ibang verse niya, ibibigay kanya sa demonyo. Anong gagawin ng demonyo? 3, papatayin kanya, nanakawan kanya, sisirain kanya. And then pag wala ka na matakbuhan, merong naka-open door, that is kay Jesus. And then parang prodigal son,
i-welcome ka niya, hindi ka niya susumbatan. O ano? Sabi niya, willing ka nang makinig? Parang yung prodigal son, di ba? Hindi niya sinumbatan yung bastos niyang anak na kinuha yung mana niya, buhay pa yung tatay niya, di ba? Kapastusan yun eh. Ang mana, binibigay kapag patay na yung magpapamana. Pero sa kanya, kabastusan niya, akin na yung party ko. Nilustay niya sa bisyo, pati sa mga prostitute. Pero nung bumalik siya, anong ginawa ng ama? Tinanggap, niyakap kahit amoy baboy siya, di ba? Amoy baboy siya. Pero hindi siya kasi laki ng baboy. Kasi payat na siya, di ba? Pero mabaho siya amoy baboy kasi yun ang last na trabaho niya. Pero ang ama walang sumbat. Pinapatay niya yung pinatabang guya, di ba? Mag-party tayo. Para kanino yung party? Hindi. Para sa tatay. Yung tuwa ng tatay, itong anak kong patay na, itong anak kong wala na, bumalik siya, mag-party tayo. Dahil tuwang-tuwa yung tatay. Remember sabi ng Bible, for every one soul na naligtas, nagpa-party yung mga angels sa heaven. Itong tuwa niya. Kaya makita mo sabi niya, natutuwa ang Diyos Ama na pinatay nila si Jesus. Parang ang hirap intindihin niya, di ba? At natutuwa si Jesus na pinarusahan siya, pinatay siya, pinako siya. Ba't ka natutuwa? Pinatay ka nga. Kasi nga, para sa atin. Para bayaran nga yung mga kasalanan natin. At dito sabi niya, kayong mapagmamataas, nakala nyo kaya nyo iligtas. Meron tayong biskwit doon, pwedeng bigyan sa biskwit, baka sakaling maging busy. And then, magmataas, sabi niya, ibababa. And remember, sabi ni Jesus, huwag kang matakot sa tao. Matakot ka sa Diyos na meron siyang kapangyarihan para magtapon sa iyo sa impyerno. And then ito sabi niya, ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang dami niyan, ang daming parable na pinakita ni Jesus na pinag-aralan na natin. Makita mo yung nagpapakumbaba, yung last na pinag-aralan natin, dahil siya ay, anong sakit na nun? Kuba. Di ba yung parang 7 na ganon? Babaeng kuba. And of course, 18 years siyang kuba. At sinasabi ng mga tao, siguro masamang tao kaya pinurusahan ng Diyos, di ba? Mga ganong-ganong akusasyon. 18 years, nandun siya sa likod ng temple. Siyempre, 18 years, di siya makapagtrabaho. 18 years, wala siyang kinakain. Malnourished na siya. Siguro mabaho na siya. Hindi na siya presentable. Nandito sa limbawa si Jesus, nandito si Jesus. Itong mga, sabihin natin, pariseyo, ganyan-ganyan, magagaling, ganyan. Nilampasan ni Jesus yun, remember? Nilampasan ni Jesus. Nakita niya yung nagpapakumbabang kubang babae doon. At tinawag ni Jesus, at on the spot, siya'y pinagaling. Ito yung sinasabi niya, pagpapakumbaba, pero mahirap siyang gawin. Mahirap siyang gawin na, lalo na pag tama ka, kapag tama ka, mahirap mong pagbigyan yung taong mali sa'yo. Tama? Hindi ka patatalo. Pero ang tinuturo ni Jesus, kung gusto niya itong kamay mo, ibigay mo pati braso mo. Ito yung kapakumbabaan. O sige na, lalo na yung mga bata ngayon, di ba? Mga nakikita ko, o yung mga estudyante, abay, nakapag-aral lang. Magulang nila hindi nag-aral. Kontratuhin nila yung magulang, gano'n na lang. Kasi hindi alam ng magulang yung meaning ng English na yun kasi hindi nga siya nakapag-aral. Ito yun. Yan, the same yun. Nakapag kumita na yung anak, parang siya na yung magulang. Siya na yung tama. Kasi nag-aral siya. So ingat kayo sa ganyan. Sabi ni Jesus, ibababa. Hindi actually mahina itong word na to. Pag tinignan mo yung original na word, ibabagsak. Ibabagsak. Kaya lang yung translation na ng Tagalog, ibababa. Medyo gentle pa siya. Para yung gano'n, no? Para hindi. Bibitawan ng Diyos yung protection niya sa'yo, babagsak ka. Yun. Aalisin niya yung protection sa'yo, aalisin niya yung, di ba sabi niya, hawak, tag naniwala ka sa akin, nagmanampalataya ka sa akin, sabi ni Jesus, hawak ka ng Diyos Ama. And then, hawak ka ni Jesus. Walang anuman makakaagaw sa'yo. Tama? Kasi anak ka niya eh. Pero yung katigasan ng ulo mo, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka niya bibitawang ganon. Aalisin lang niya yun. Ano mangyayari? Babagsak ka. Ganon lang yon. So pag tinignan mo original niyan, hindi bababa. Ibabagsak ka talaga ng Diyos. Bakit?
Kala ko ba mahal ako ng Diyos? Kasi pag binagsak ka, durog-durog ka na, di ba? Yung ilong mo, medyo pa ganun na, kahit na pinaritoke mo yan, nakaganon na, di ba? Tapos yung cheekbone mo, hindi na pantay, di ba? Eh kung may natanggal pang kilay mo, di ba? Lalo kung pinatato lang yan, di ba? Parang gano'n, parang pinlansa, di ba? So ano mangyayari nun? Magpapakumbaba ka kasi tinanggal ni God yung source ng pinagmamalaki mo. Pero sabi nga niya again, sa oras na tatanggapin mo na ako yung Diyos, babalikan kita. Babalikan kita. At pag binagbalik ka, tandaan mo, like the prodigal son, hindi kanya susumbatan, bagkus lilinisin ka, bibihisan ka, bibigyan ka ng singsing, ano yun? Authority yun. Bibigyan ka ng magpapaparty siya, again, dahil sa natutuwa siya. Kahit na ginawa mo siya ng masama. Ito yung Diyos natin. And then humble yourself, ito yung pinaka tinuturo ng Jesus. Magpakumbaba ka. Sabihin mo nga sa katambi mo, magpakumbaba ka naman. O sumagot ka, ikaw kaya. So again, this is the requirement. Kapakumbabaan. It takes a lot of humility para tanggapin ko na God, hindi ko po kaya. Kailangan ko ng katakot-takot na kapakumbabaan. God, kung di mo po ako tutulungan, wala po ako magagawa. Kahit nag-aral po ako, hindi po sapat ang pinag-aralan ko. Kung hindi mo po ako tutulungan, kahit anong sipag ko, kahit hindi na ako matulog, hindi po sapat yung kikitain ko. Remember sabi ni Jesus, para mong nilagay sa bulsang sira o sa wallet na sira. Remember na wala kang relationship kay God, ang pera dumadaan lang. Pagkatanggap mo ng payday mo, kinabukasan, ikaw na ay bumabali, di ba? Tapos nandito yung bahay mo, oh. Umiikot ka doon, ang layo-layo ng iniikutan mo. Bakit? Meron kang utang dito, hindi ka makadaan, di ba? Tanda mo. So, ikot ka ng ikot doon, araw-araw, ganun ka, kasi nga, yun nga. Because, kung nandun ang Diyos, hindi pa naubos yung pera mo, meron na naman darating. Ito yon. Kasi tinuturuan ka ng Diyos, di ba? Anong turo ng Diyos sa'yo? Sabi niya, ang tamad, ayaw ng Diyos ang tamad, ha? Sabi niya, ang ayaw magtrabaho ay wag pakainin. Oo. Wag na lang. Tapos sabi niya, tingnan mo yung mga langgam. Sabi niya. Tingnan mo mga langgam, sabi niya. Ito yung naman model, mga langgam. Ito yung mga langgam sa panahon ng anihan, ipon sila ng ipon, di ba? Nakakita pa kayo ng langgam na, di ba nakikita yung langgam, wala silang tigil ng paglalakad? May nakita ka ba langgam, nakadikwatrong gano'n na langgam? Di ba wala? Wala silang tigil ng kakalakad, ng lakad, naghahanap ng pagkain. Tapos di mo makita, very social sila, dapat gayahin natin dito. Dito pag pumasok, parang kanya-kanya, di ba? Hindi naman lahat. And then, sila di ba pag nagkita, beso-beso yan eh, beso-beso. And then tinanong ko, ano ba pinag-usapan nyo? Of course, di niya ako sasagutin, di ba? At sinagot man niya kung di ko rin naintindihan. So nag-isip lang ako ng sagot. Tinatanong pala niya, sagot ko lang to, gawa-gawa ko lang to. Tinatanong pala, may nakita ka ba pagkain? Wala nga eh. Sige, dyan ka, dito ako. Di ba nagsalubong sila? Tignan mo dyan, baka dyan, meron dito. And then pag may nakakita, isang langgam lang, anong mapapansin nyo doon sa nakitang pagkain? Maya-maya, ang dami na, nandun na yung langgam. Kasi ibabalita niya. Meron doon. Kaya kahit ganito kalaki yung tinapay na yan, makita mo, maraming langgam, binubuhat yan, di ba? Binubuhat at dinadala sa kanilang tahanan. So sabi ng Diyos, yung langgam, wala silang pastor, wala silang teacher, wala silang supervisor, pero meron silang karunungan. Ikaw pa kaya, na tao ka, mas higit ka na marunong kaysa sa kanila. Ito yung tinuturo niya para ikaw ay umasenso. Kaya again, magsisimula lang yan doon sa humility o pagpapakumbaba. Aminin mo na, Nay, hindi ko po talaga alam, pwede po akong turuan. Ma'am, hindi po talaga ako marunong magbasa, pwede po akong turuan. Kapakumbabaan yon, di ba? Hindi yung sinasabi lang, nagsisimula pa lang si pastor. Oy, alam mo kaibigan, gusto ng Diyos mapunta tayo sa langit. Anong sagot ka na karamihan? Ay, alam ko na po yun.
So siyempre ikaw, titigil ka na. Ito na yon, ito na yung kabaliktaran ng kapakumbabaan. Aminin mo, o nga po, paano nga po ba? Paano nga po ba? Ito yon, ito yung mga taong umaasenso. Parang mga langgam. Uy, wala ka ba nakita, nag-uusap sila, nagtatanungan sila, at pag may nakita siyang magandang balita, ipinapamalita sa ibang langgam din. And then Proverbs 16:5, sabay-sabay natin basahin. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang, at sila'y tiyak na paparusahan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka naman mayabang, no? O, pag sa tingin mo, nagdududa ka, aminin. Kasi remember, sabi ng Diyos, paparusahan yan. Kaya ayaw niya, gusto niya yung kapakumbabaan, lalo na sa kaligtasan. And then look, 1:46 hanggang 48a. Sabay-sabay natin basahin. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y tagagalak sa Diyos ng aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Abang alipin, it's a kind of humility, parang nagpapakumbabang alipin. And this is Mary. This is Mary na isang malinaw sa tinuturo ng Diyos sa atin. Bukod tangis ang pinagpalang babae, pero kailangan din niya ng tagapagligtas. At dito sinabi mismo ni Mary na nagpupuri sa Panginoong Jesus at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, na isang dapat malinaw na katuruan. And then 47. Ay, bakit nandun? Sorry. Naputol yun eh. Meron 47, 48 yan. But anyway, ito yung sa lesson natin, ito yung abang alipin, ito yung sinasabi ni Jesus na kailangan ng kapakumbabaan. Hindi lang para maligtas, hindi lang para umasenso, kundi para maging maligaya. Sa pagmamataas kasi, hindi ka magiging tunay na masaya. Alam mo, kukundi lang kaibigan mo, kukundi lang yung gustong sumama sa'yo. Pero kapag makapagpakumbaba ka na, halimbawa, mahilig kang mapagpakumbaba ka, di ba, kahit mayaman ka, marunong ka magugas ng plato, and then niyaya ka sa Baguio. Siyempre, malamig yung tubig, di ba? Pero nagugas ka pa rin ng plato. Next time pupunta sila ng Baguio, ano gagawin nila? Imbitahin ka uli. Oo, para may tagapaghugas tayo ng plato. Pero the same analogy, pagpapala ng Diyos, the same. Merong process na para makuha mo yung tunay na pagpapala. Luke 1:51, sabay tayong basahin. Ipinakita ni Jesus ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalo. Ito yung mataas, yung palalo. Yung palalo kabaligtaran, nung instant na mabless ka, ikaw ay susumpain. And then kaligtasan lang ang ang purpose ni God. The same dito, ang purpose ko lang ng pagtuturo, ayaw ng Diyos na isa man sa atin maligtas. Kasi kung ano man ang binibigay ng Diyos sa atin, these are temporary things. Ang pinaka-eternal things na dapat mong i-focus, yung eternal salvation. Ito yun. Kasi kahit anong gawin natin, ngayon may mga wellness center, lahat ng mga supplements na yan, pangpahabang buhay na yan, kahit inumin mo lahat yan, may expire yung body natin. And then sooner or later, hindi natin alam kung kailan, kung paano, kung saan. Pero alam natin na tayo lahat ay may expire, mamamatay. Ang gusto lang ni Jesus, bago tayo mamatay, magkaroon ka ng kasiguraduhan na yung espiritu mo ay ligtas. Again, babalikan natin, paano mabubuhay yung patay na espiritu? Sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako ang buhay. So yung patay na espiritu dahil sa kasalanan, si Jesus lang ang pwedeng bumuhay noon. Kasi yung patay na espiritu, hindi siya pwedeng pumunta ng langit. Dapat meron siyang katawang makalangit, yung glorified body, na si Jesus lang ang nagbibigay noon. So ito lang tinutumbok niya, yung kaligtasan. Kasi pag namatay ka, hindi ka sigurado. Ulitin ko kapag namatay ka, hindi ka sigurado na anak ka ng Diyos. Hindi ka sigurado na tinanggap mo yung regalo ng Diyos na libreng regalo niya, buhay na walang hanggan. Hindi mo pinagsisihan ang kasalanan mo, hindi mo tinalikuran yan. Hindi ka anak ng Diyos, walang pagbabago, wala kang relationship kay God. Kahit na every Sunday, every month, perfect attendance ka, pagdating ng araw, hindi ka maliligtas.
Pag namatay ka, kahit na ipagdasal kita gabi-gabi, ipagtiri kita ng kandila, pamisa kita araw-araw, linggo-linggo, wala nang magagawa yon. Habang buhay ka, doon ka magdi-decide. Saan mo ba gustong pumunta? Sa langit ba o sa impyerno? Ang Panginoon ng langit ay si Jesus. Ang Panginoon ng impyerno ay si Satanas, devil. Yun lang yun eh. So pipili ka, hindi pwedeng gilid-gilid, hindi pwedeng gitna, hindi pwedeng in between. You have to choose habang buhay ka. And then sabihin mo sa akin, bata pa ako, pastor eh. Anong pinakabatang namatay? Anong edad na pinakabatang namatay? Yun eh. So I'm trying to remind you, salvation is today. Kung sa araw na ito, hindi ka pa sure na ligtas ka, gawan mo ng paraan ngayon. Kahit bago ka lumabas dito, sa puso mo, sa isipan mo, manalangin ka, Panginoon. Ayaw ko pong pumunta sa impyerno. Hindi ko po naintindihan na sinasabi ni Pastor Ed. Pero gusto ko po maging anak mo po ako. Tulungan mo po ako. Kahit na bali-baligtad yun, kahit katiting lang doon, ang sinabi mo, nakita ng Diyos sa puso mo na gusto mong maging anak kanya, gusto mong maligtas, gusto mong pumunta ng impyerno. Right there, real time. Ipapadala niya yung Holy Spirit sa puso mo, ito yung mag-explain. At next time, kapag nandito ka, nagsasalita ako, malamang yung sinasabi ko, it makes sense. Tama? Kasi nandito yung Holy Spirit na tutulong sa'yo. And then Saturday pa lang, excited ka. Excited ka. Ano kaya yung sasabihin ng Diyos sa akin sa ECF Center sa pamamagitan ni Pastor Ed? Hindi ako yun. Ang Diyos yun eh. And then doon na magsisimula yung buhay mong Kristiyano. Again, ang tumbok ng Diyos, kaligtasan. Sayang. Sabi ng Diyos, pagdating ng araw, sabi, di ba sinundan niya? Sabi niya, Panginoon, pwede mo sabihin eh, Panginoon, pumupunta po ako sa ECF Center, perfect attendance nga ako eh. At nagbibigay po ako ng ano doon, nag-aabuloy po ako doon. At hindi po ako kasing sama nung kapitbahay ko, di ba? Sabihin mo na lahat ng yon. Pero ang sasabihin ng Diyos sa'yo, umalis ka sa harap ko. Kahit noon, kahit nung nasa ECF Center ka, hindi kita kilala. Bakit? Wala kang relationship sa Kanya eh. Alam mo lang siya. Kilala mo lang siya, pero wala kang relationship. Even the devil, they know Jesus, di ba? Nung makita si Jesus, ano sabi ng mga demonyo? O Jesus, anak na makapangyarihang Diyos. Nandito ka ba para parusahan mo kami bago pa yung paghuhukom? At sila'y nanginginig na ganon. Pero sila ba'y ligtas? Hindi. Because they do not have relationship with Jesus. And besides, yung mga angels, mga demons yan, wala silang kaligtasan, kaya galit sila sa atin. Ang isang demonyo, in a form of an angel, they are the most wonderful creation ni God. Pero na magkasala yan, kahit nakatiting lang, walang kapatawaran yon. Kaya galit siya sa akin, galit siya sa iyo. Ikaw, binigyan ka ng grace ni God na you can be forgiven. Pag lumapit ka sa Diyos, God, patawarin mo na ako, tulungan mo ako na pagsisihan to, talikuran ko to. Patatawarin ka, pero the devil, no. Once na nagkasa sila, they belong to the fallen angel na nandito sa lupa. So kaligtasan lang. And then 12, sinabi naman ni Jesus sa mga naganyaya sa Kanya, kapag naghahanda ka ng isang salusalo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo dahil aanyahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Di napansin? Ayoko ng exchange gift eh. At saka yung mga, di ba, yung nagbigay ng regalo sa akin, di ba, hindi niya napansin, hindi ako gumaganti. Alam mo naman yung birthday mo kasi nasa database ng church. Kasi nga, ito yon. Gusto ko ang Diyos ang gumanti sa iyo. Pag nag-exchange gift tayo, quits na tayo, di ba? Wala nang room si God. Pero sinasabi niya rito, bigyan mo ako, binigyan ko si pastor, kahit hindi yan nagbibigay. Sino magbibigay sa'yo? Ang Diyos yun. So sinabi niya rito, bigyan mo kaya yung mga hindi kayang gumanti sa'yo. O sino gaganti sa'yo? Yun eh. Pero di ba, sabi niya, pakainin mo ako sa Jollibee. Siyempre, mahihiya din ako sa'yo, di ba? Next time na, pakainin ko siya sa McDonald's naman para mas angat ako sa kanya, di ba? So yun eh, sinasabi ng Diyos dito, the same.
sumunod ka sa Diyos, magpasakop ka sa Diyos, hindi kayo pwedeng mag-quits eh. Parang one way si God, pagpapalain ka lang niya. Hindi ka sumunod, ikakars ka lang niya, parang ganon. Pagpapalain ka niya o susumpayin ka niya. Kaya dito sabi niya, okay lang na, pero wag mo namang abusuhin, di ba? Araw-araw, binibigyan ng ulam, hindi ka man lang gumanti kahit isang beses. So, ibig niya sabihin yung principle na magbigay ka na hindi ka nag-expect ng. Nakita mo sa exchange gift natin, sino nakaranas na sama na loob mo? Kasi ang exchange gift nyo, 100, tapos yung tinanggap mo, mukhang 80 lang yun eh. Sabi, 80 lang to, so anong feeling mo? Di ba, feeling cheated ka o ano ka? Hindi ka na So ito yun, instead na magbigay ng kasiyahan, tinuturo nga ni Jesus, one way of love, katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin, one way. Paglilingkuran kita, hindi ako umi-expect na paglilingkuran mo ako. Bibigyan kita, hindi ako nag-expect na and then, ito, mag-iingat ako dito. Susunod, mag-iingat ako. Pero kailangan malaman natin. Sabi ng Diyos, yung kapatid ko kay Kristo, pinautang ko, huwag akong mag-expect ng. Again, ingat tayo. Pero utos ng Diyos yun. O yun, o yung utang ko sa iyo, mami. Yung utang ko sa iyo, quits na. Kasi Kristiyano ako. Huwag namang i-abuse. Kasi alam din ni Jesus yun eh. Anong gagawin niya sa iyo next time? Hindi ka na palalampasin at baka disiplinahin ka. Again, utos kasi niya yung one way of love. Pero ang pinakasusi doon, kung gusto mo magpautang sa kapatiran, hindi naman kailangan buo. Halimbawa, kailangan niya ng 10 piso. O ito kapatid, baka makatulong ibawas mo itong piso sa pangangailangan mo. Hindi mo kailangan i-shoulder lahat. And again, hindi abuse. Pero utos ng Diyos, pag nagbigay ka, one way. Hindi yung binigyan mong gano'n, tapos parang may tali, na kapag hindi ka na-satisfy, akin na nga yung binigay ko sa iyo. Hindi gano'n ang tinuturo ni Jesus. One way. Kapag binigay mo, wala ka ng karapatan doon. Binigay mo na yon eh. Pero sa iyo, parang binigay mo na, minomonitor mo pa, di ba? Hindi ganon. So sabi ng Diyos, yung susuklian, ayaan mong ang Diyos ang magsukli sa iyo. And then 13, subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo at mga pilay at mga bulag. Again, ang tinuturo niya, yung one way, kasi sila hindi ka nila magagantihan. Parang one way lang talaga yon. Maybe lifetime mo talaga. Halimbawa, may kapansanan. Maring lifetime mo talagang tutulungan yan kasi may kapansanan yan. But again, don't worry. Kasi ito yung pinapamuhay ni Jesus, pinag-aralan natin. Sabi niya, araw-araw dalhin mo pasanin mo yung cross, di ba? And this is our cross every day. Yung vertical na to, lahat ng kailangan mo nanggagaling sa Diyos. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos, remember? And then, kung bibigyan ka ng Diyos, unlimited yon, hanggang sa masatisfy ko yung sarili ko. And then yung sobra, ito yung horizontal. Sobra, ipamigay mo. Ayaw ng Diyos yung hoarding. I-satisfy mo sarili mo, maging masaya ka, pero binless ka niya ng sobra, ipamigay mo. Ito yung sinasabi ng Diyos dito. Nasabi niya, pwedeng papasanin mo talaga yan, parang cross mo everyday. Pero yung iba naman, huwag naman yung sabi niya, Pastor, siguro yung asawa ko yan ang cross ko. And then Matthew 5, 3-5, di ba? Sabay-sabay natin basahin. Pinagpala ang mga taong walang inasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Walang inaasahan kasi abang nga siya. And then, verse 4, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. And then 5, pala. Ulitin natin. Pinagpala ang mga sapagkat kita yung word ni God, mamanahin. Yung mga material things na yan, mga gusto mong yan, God promise. At hindi lang yan, mamanahin mo pa rin yung kayamanan ng langit. Kasi sabi niya, you become co-heir of Jesus. And then 14, sabay-sabay natin basahin. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian
ang ginawa mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Amen. So lahat ng kanyang mga magagandang gawa at tagumpay ay parang tayo lamang. Remember, sabi ni Jesus, lahat ng good works natin ikinumpara sa maruming basahan. So dumating si Kristo para, ito lang ang pinaka-simple. Kaya lang gusto niya, habang hindi ka, buhay ka pa, ma-enjoy mo yung buhay mo dito sa lupa. Sinabi ni Jesus noon sa kanila, at sa atin din ngayon, na ang daan sa kaharian ay ang pagpapakumbaba. Nagpapakumbaba na isang hamak at kawawang makasalanan sa harap ng Diyos. Ito yon, God, hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Tulungan mo po ako. Hindi ko po, kahit ang doktor ko po, kahit anong galing, hindi talaga niya ako kayang pagalingin. Ikaw lamang po talaga ang pwedeng gamitin mo yung doktor ko o yung gamot mo para gumaling po ako. Ikaw pa rin po. Pagmamataas at pagpapakumbaba, again, ang tumpok ni Jesus, kung patuloy tayong magmamataas, hindi tayo makatanggap ng kaligtasan. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang nagmamataas ay ibinababa sa impyerno. At ang nagpapakumbaba naman ay inililigtas sa kamatayan sa impyerno. Ang nagpapakumbaba ay pinagaharian ng Diyos. Again, kaligtasan ng tema niya. Tayo po'y tumayo para manalangin. Ama, salamat po. Isa na namang pagkakataon para makatanggap po kami ng pagpapalang galing po sa iyo. Again, tulungan mo po kami. Alam mo po na ang hirap pong magpakumbaba. Maring sa iyo po, madali magpakumbaba. Pero sa kapwa namin, at lalo sa pamilya po namin, o Diyos, napakahirap. Kaya tulungan mo po kami. At lalo na nga po, ang gusto mo ay kaligtasan po. Kaya Ama, kung meron ka pong nakikita dito, na wala pang kaligtasan, o Diyos, ikaw nga po ang mangusap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mo na ma-realize ng taong ito na ikaw lamang po talaga ang source ng kaligtasan, wala pong iba. At salamat po, o Diyos, sa linggong ito na ma-observe po namin ang Holy Communion. Patuloy ka pong mangusap sa amin, ito po yung dilangin namin, ito po yung dilangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong upo. So Holy Communion tayo ngayon. Makinig muna. Sinong dapat mag-Holy Communion? Ito nga, mga may relationship na kay Jesus. Naniniwala sila na kung bakit pinatay Jesus para bayaran yung kasalanan natin. And remember, makinig. Merong warning si God na ibibigay yung element doon sa yung mga bata na hindi pa naturuan, hindi pa pwedeng mag-communion. Kasi importante, sino nagko-communion, yung may relationship kay God. Na naniniwala ka, ito yung observance ng communion. Alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. So kung hindi mo po naintindihan yon, baka magkasala ka sa Diyos. Pangalawa, sabi ng Diyos, bago ka mag-communion, you have to take it in a worthy manner. So ibig sabihin, habang hawak mo mamaya yung tinapay at saka yung juice, yumuko ka, manalangin ka sa Diyos, hingi mo ng tawad anuman yung hindi mo na hinging tawad sa Kanya. Kasi kung hindi, merong kalakip na parusa yon. Sabi niya, yung iba nagkasakit, yung iba namatay na. So hindi siya biro, hindi siya ritual. Meron siyang meaning na yung bread, ito ay simbolo ng katawan ni Kristo na siyang tumanggap ng kaparusahan ng kasalanan natin. At yung juice, ito yung simbolo ng dugo niya. Kasi from the beginning, hindi pa nagkatawang tao si Jesus, Espiritu pa lang siya. Sabi niya, para mabayaran ang kasalanan natin, merong dapat tutulong dugo. Ang Diyos, wala siyang dugo, Espiritu siya. So kailangan niya magkatawang tao sa pamamagitan ni Virgin Mary, and then para mabayaran niya yung kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya itong Diyos, simbolo ng kanyang dugo. Hindi ito yung nagliligtas, kundi si Kristo. Yung dugo, simbolo ng dugo ni Kristo, yung Diyos, and then yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo.
So yung mga batang hindi pa naturuan, di muna magkukommunion. So hawakan nyo muna, tapos yumuko kayo, manalangin. Kapag nakuha na niyo yung element, lalo number 1, yung hingi ng kapatawaran, yung kasalanan na hindi pa na yung mga nagawa recently. And always i-affirm ninyo na you have relationship with Christ. Ito yung kung bakit inuutos niya para alalahanin natin ang pagbabayad ng kung paano niya binayaran ang ating mga kasalanan. Sino pang hindi na? I-raise your hands para lapitan kayo ng usher pag wala pa kayo. Dito, malapit. Nakapag-communion na kayo before? Sige na, basta makinig kayo Tapos mananalangin kayo kasabay namin. Yung tinapay, makinig kayo, itong mga bagong to, mga titlo. Ang tinapay, simbolo yan ng katawan ni Kristo. Na kung naniniwala ka na maligtas ka sa pamamagitan lang ni Kristo. Kaya siya pinatay, So kaya ginagawa natin to, makinig, itong tatlong sa likod. Makinig kayo kasi kundi hindi kayo pa pwede mag-communion pag hindi nyo naintindihan. Dapat naintindihan nyo, utos ng Diyos yan, alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. Naintindihan? Tapos, habang hawak nyo, yumuko kayo, kung may kasalanan kayong dapat hingi ng tawad, hingi nyo bago nyo kainin. Ngayon, manalangin kayo bawat isa. Tahimik na panalangin. Lalo na yung kasalanan na hingi ng tawad. Lahat po nabigyan na. Wala nang tinapay. Pizza na lang sa akin. So pagkitaas niyo po itong tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po sa katawan mo na siya pong tumanggap lahat ng kaparusahan ng mga kasalanan ko. Salamat po sa pagbabayad mo ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Munguyain po siya. Tapos pagkitaas yung cup. Panginoong Yesus, salamat po. Ang dugo mo, ang buhay mo, ay ibinuwis mo po para mahugasan po yung mga kasalanan ko na hindi ko po kayang bayaran. Salamat po sa pagmamahal mo po sa akin. Sinusunod ko po ito dahil sa utos mo po
na habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin ang pagbabayad mo ng aking mga kasalanan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi niya, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, itong aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ang mabubuhos alang-alang sa inyo. Sabi sa Luke 16:19, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at kanyang sinabi sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Amen.
Konti lang kailangan ko nung na-offend ako. Riri, upo ka. Ang pagkanta natin, pag-worship kay God doon, pananalangin, hindi ganon kayo ng ganon, ha? Nagagalit ako sa... Hindi na kayo bago rito, patandaan na kayo rito. Kapag nag-worship, upo lang kayo dyan, hindi yung ganon ng ganon. Naintindihan, mga bata? Tapos mga magulang, tulungan nyo yung mga bata na matuto silang rumispeto. Rumispeto pagmamahal sa Diyos. Riri, ayoko nang maulit yun, ha? Kapag hindi na nga kayo kumakanta,